Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Thursday, June 19, 2025 at umangat naman. Kahit pa paano yung index natin, pilit na pilit yung, yung pag-angat ng index natin. Okay, so nag-up tayo ng 0.31% and yan, may kahit pa paano pala. May net foreign buy na 353.15 million na net foreign buy dito sa market. So marami sigurong pumitik ng mga blue chips. So yung pinaka-big news sa market natin maliban sa gera doon sa Middle East, yung interest rate. So nagbawas sila ng 0.25. So nasa 5.25%. Mataas pa rin, 'di ba, yung interest rates ng ating mga bangko naman. So walang trading yata sa US market, wala akong makita na futures. Yung closing nila kagabi is sideways lang po siya. And then si crypto natin, sideways din yung kanyang galawan. Pero sa Asian markets, alam ko pabagsak pa rin yung majority ng mga Asian na stocks natin. So dito naman sa Philippine markets, pitikan yung mga ingat na lang, pitikan yung mga penny stocks. Ang daming pumipitik ng mga penny stocks. So mamaya silipin natin yung mga majority ng winners, mga penny stocks eh. So tingnan natin yung follow-up natin, yung mga naunang nag-trending. So andito pa rin naman sila. So LC pa rin yung nangunguna sa lista natin. Ayan. So nag-pullback kanina, buti nakabawi ng konti. Negative 4.84%. So may pagka-bearish yung yung cross na closing natin kahapon sa kanya. And then si BSC, another high flyer kahapon, nag-drop naman ng 2.67%. So G ata yung yung kandila natin sa kanya. So meron siyang 659.31K net foreign buy. Si LC wala walang foreigners to. And then si Web, ito yung nakalampas kanina. So lakas ng pitik, 22.34%. So bearish na bearish yung market natin dahil nagpipitikan yung mga penny stocks. So meron siyang 1.57 million net foreign sell. Pero malakas pa rin yung galaw. Magpaparabolic yata din to. Meron siyang 3.33% na gain. And then si East West, meron siyang 3.46% na gain. So nag-breakout yata to, meron siyang 2.02 million net foreign buy. And then si Plus natin, mabuti nakabawi, no? Negative 0.5%. Nag-drop na naman to ng 2% o 3% kanina umaga. So meron siyang 8.9 million net foreign buy. Okay, so pabilisan ng kamay dito sa mga penny stocks. So disclaimer guys sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa market. Due diligence na lang po doon sa mga bibilin mo na stocks. Okay? And then follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa reviews or kung gusto mo, join ka dito sa pinaka-trading community naman natin. Okay? So sa mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa usual viewers. Mababa din yung views natin. Na din tayo na naging bearish din. Ayan. So check mo na po yung uploaded na videos natin. Puro penny stocks kasi tapos ang bibilis naman ng galaw, ang hirap mga timing. Company reviews, yung mga sample na reviews natin, profit or loss, mga sample trades, basic indicators, technical analysis. So hindi kaya yung technical analysis yung swing ng mga penny stocks natin. Fundamentals yung mga risk management and basic learning sa PSE market naman natin. Okay? So hindi masyado napansin yung pagbawas ng interest rates ng ating government. Palabi Trader Crypto to, subscribe ka lang para sa mga meme coins, Plator and Games. Medyo sideways din sa galaw ng meme coins natin. Social media, follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader na Facebook account or dito sa Facebook page. Ayan, yung mga articles natin doon sa Badagipik, hindi ko na nabuksan. And then, ano ba yung mga balita natin? Meron na yata tayong summary dito. Ayan. So, nagbago yata ng pangalan si DA market natin. Okay. So, nandito yung summary. Ayan, blue chips ang gumalaw, pero hindi naman ganun kalalaki. Emperador, nakakabawi na 1.94%. JT Cup 1.77, BPI 1.55, BDO 1.24%. So the rest, malit lang na berde. So profit taking or pullback, ASEN,
negative 1.53%, GGS negative 1.51, and URC is negative 0.98%. Okay? So matamlay pa rin yung mga blue chips. Foreign funds bought, BDO, BPI, dalawa yata yung account ni DA Market. China Bank, East West, PNB, MFC, AP, BSC, Meralco, CNPF, Monde, AC, Aboites, Costco, Ali REITs, TDMPR, ICT, MAC, Bloom Plus, Pure Gold, AT, CPM, FNI. Ayan. Foreign funds sold, AUB, Metrobank, ASEN, CREC, DNL, EMI, AJGGS, All 8C, Globetel, Converge, Cebu, Web, Robinsons Retail 7, APX, OGPN, PX naman. Ayan. So kanina nagkaroon ng interest rate cuts kaya bida yung mga finance stocks natin. Pero sa closing parang hindi rin ganun kalakas. So top gainers, Web, PNB, Fero, CREC. Ayan, mamaya silipin natin. Security Bank, Costco. Okay. RCR. Okay. Kaya pala halos mag-breakout si RCR o nag-breakout na. Approves 30 billion share swap to, no? At 8 peso per share with Robinson Land to inject 9 malls. Ayan. So lumalaban si RCR natin. I-REITs, medyo may setup din siya. Halos mag-breakout na rin siya. Philippine Central Bank cut the key interest rates by 25 points to 5.25% kasi mababa yung inflation natin. RCR to buy 9 RLC malls. Ayan. New highlights, Manila Water DMC approves extension of Maynilad and Manila Water concessions. SCC, RTC issues TR auto duties on fuel imports. Nung noon break, maraming mapula sa mga Asian stocks. Okay? So ito yung mga gumalaw, ano bang gumalaw ng half break. Si Plus. Ayan, nagberde pala si Plus kanina, no? Pero namula din sa closing natin. Ayan, Shakey's Pizza is teaming with the Quezon City government to create job opportunities for senior citizen. Raslag, gain SEC nod to set up solar focus subsidiaries. Philippine lawmakers remove a provision in the mining bill that was supposed to ban the country's export of raw ore. Ayan, pero hindi masyado yatang nagalaw yung mga mining stocks natin. Manila Water approved a 10-year, ito siguro ang catalyst sa mga breakout, extension of the concession contract for Maynilad and Manila Water. Okay, walang aberya, di ba? Senator Alan Peter Cayetano issued a subpoena to businessman Anthony Tu just hours before the Philippine Senate adjourned die on June 11, raising questions about the timing. Okay. Tapos si BLR, hindi masyadong gumalaw. SMPH reported a 15% increase in foot traffic. DMC, consolidated range lang siya. Okay, neutral. Tapos sino pa, SMPH, meron na RCR. Ayan, gumagalaw si RCR. Yung mga mahilig sa REITs, saglit, silipin natin. This year, asan ba? PNL, this year ba to? O yan, panalo hindi, overall na siguro to, 49% si Iris, si RCR. And bumabawi siya, 8.5%. Okay? April tan, meron siyang YouTube video, rate cuts, margins, and miss targets. Bank of Commerce nag-drop dahil sa dividendo. Okay, 2 cuts tayo for the year naman. Noong umaga, okay tayo, di ba? O, okay noong umaga eh. Okay, so pero 0.3 lang no, yung ginalaw ng markets natin. Okay. FEU acquires control of Higher Academia. BLL takes cash from Daddy Villar to pay bonds. Okay. Wala na, no? Wala na. So, ulit na lang yung iba mga posts natin sa kanya. Okay. So, yun lang po yung mga na-post natin. Patreon channel, yung ating mga gustong sumali sa Patreon channel natin. So, double check mo lang po. Ayan po yung ating, kung gusto makita, yung mga stocks na bibili natin. Ayan. So, nandiyan po. So, double check mo na lang po. Okay? So, RCR yung nasa spotlight ngayon. Okay. So, punta tayo dito sa chart.
Okay, so buti naman. Nag-bounce kahit papano and then meron tayong 353.15 million net foreign buy. So kailan maliit eh, 0.31%. So hindi pa rin natin masabi kung reversal na ba. So kaya medyo bearish. Maganda yata maging bearish no, market yung ano yung market. Ayan. So bearish pa rin ako sa market kasi syempre may gera. And especially kapag sideways pa rin 6.2 to 6.5 o 6.6. Especially kung sumali si US sa giyera sa bandang Iran. So kasama medyo may drop talaga yung yung market which is parang ganun nga yung gustong mangyari ng kanilang President Donald Trump. Ayan, so abang-abangan na lang natin kung anong pwedeng mangyari dyan. Okay, so nakita natin yung mga big caps. So tingin tayo sa mga winners. Web, ito yung napitik ngayon. Ano ba to? Dahan-dahan. Nag-umpisa siya ng alas 2. Ayan, so naghanap sila ng mapipitik. Ito yung nabomba kanina. So, malaki din yung volume niya. 36 million. Tapos si Diz, ayan, umakit din siya. 11.52%. 22% si Web. Congrats. Kung meron ka po niyan. Tapos ang dami, tignan mo. Pumipitik sila, mga 5%, 8%. Although wala naman volume yung iba. Si Price Corporation, magkano ba yung dividends? 2.5 to. Nag-breakout na rin siya. Tapos, East-West, pag-usapan natin, mukhang may trend. 3.46%. Tapos si PNB, okay ito, gusto mag-breakout din. 3 point, kailang may divergence. 3.41% si Ferro, okay, panalo to. 3.33% si CREC, gusto nyo ituloy yung breakout, 3.17. Macro Asia, ayan. So finally, nag-bounce 2.6. And Security Bank, nag-up siya ng 2.51%. So sa losers, Lotto, nawalan ng volume si Lotto, no? Negative 5%. Tapos ito may volume, si LC, ayan. Sukat-sukatin natin mamaya, mukhang Fibonacci na kailangan. 4.84% CPG, nag-breakdown na. Negative 4.41 FPH, negative 3.61. Ang hirap talaga pag sa taas ka nakasalo. No? FCG, minus 2.94. ABA, minus 2.7. And si APX, minus 2.6%. Ayan, hindi na trending si APX natin. Okay, so yun po yung galawan sa Philippine market. So tingin tayo sa global. Mukhang wala sa US, holiday yata. So wala tayong makita. Sideways lang yung galawan nila. European stocks, meron silang trade pero makita mo dito, puro drop. Puro drop pa lang ngayon, no? Lalaki ng mga drop. Tapos dito sa Asian markets, majority din is laglagan din. Ayan. So very bad yung global markets. Crypto, Bitcoin is wala, sideways lang. Sideways lang yan. 104K si Bitcoin, Ethereum 2.5K, XRP 2.15, BNB 643, Sol nag-drop 145 and TRX 1.36. Dodge, okay up siya pero konti lang 0.6. And then, asa na Shiba na wala. Nawala dito si Shiba na tabunan ng ibang meme coins. Okay. So, yun lang yung mga nakita natin na galawan. So, balik tayo dito. And quick review na lang po dun sa mga trending stocks. So, ingat na lang ba? Magkaipitan to mga mga penny stocks natin. Okay. So, unahin natin kay LC. Okay. So, kailangan na nga siguro natin ng Fibonacci para kay LC kasi nagda-drop na yung price action. Nako, ingat na lang. Doon sa mga shakeout, pwede kasing magkano to eh. Ang lalaki ng galaw na ito pag titignan natin saglit. So nag-close siya is negative 4.84. So may konting gap down and then bumagsak siya ng mahigit 10%. Pero pinampa rin siya, no? So nag-akyat pa rin yung price action niya. Pero ang pinaka-noted sa kanya, balik ko pala, yung volume niya medyo bumaba, one-third na lang yata yung volume natin nung kahapon. So, hopefully, hindi pa naka-exit yung mga nag-pump ng pinaka-price action natin. Hindi siya sumasakto sa Fibonacci. Wala tayong makuha na saktong drawing sa kanya. So, ganyan na lang. Okay. So, nagkaroon siya ng temporary support dito sa bandang baba. Pero, Dow G pa rin. So, bearish candle. Although parang pinush yung price action niya, no? Pag titignan mo na maigi yung galaw niya.
pinump naman siya pabalik. Pero yun lang kasi Dow G yung yung kandila sa bandang taas. So tingnan natin, kailan may retest to para makita natin yung saan yung pinaka-support talaga niya. So nilagay ko lang sa 0.1632 kasi ito pinaka-drop niya for today's trading. So walang foreigners dito, so local lang. So yun ang mahirap pag walang support ng foreigners. Ayan. So anyway, congrats pa rin kasi mataas pa rin naman yan. Kung dito ka naman nakabili, mataas pa rin, di ba? Kasi ilang percent pa rin naman yan. So more than 30% pa rin. So yun lang. Pag dito ka nakabili kahapon, nag-expect ka na another ceiling. So may konting may konting kaba kasi Dow G ulit yung kadila natin. Okay? So yun lang naman nakita natin na pinaka-support currently. So pwede niya i-retest yan kasi red pa yung yung kadila natin. Yan. Kung may pick up uli ng volume, pwedeng pwedeng umakyat pa siya and mag-retest ulit dito sa bandang taas. Hopefully makawala ka na kapag bumalik siya ulit dito sa mas mataas pa sa 0.1958 kasi obvious naman na pump si LC natin. Okay, so kailan siguro mag-pull back kasi medyo obvious na nga nag-RSI 92, di ba? Siguro mas mataas pa yan kahapon yung pinaka-RSI natin. Okay, so overbought na, marami nang nakakita. Tsaka laki ng kaiba ng volume niya ngayon kumpara nung kahapon Ayan ilan to kumpara dito Wala pang one-third. So more than 100 million yung yung pump niya kahapon. Okay? So ingat na lang po. So alam mo naman pag penny stocks, malaki yung chance, malaki din yung yung risk ng pullback. Next, BSC. So nag-pullback din siya ng konti. Pero ito 20%. Uy, may pump pa pala siya kanina. So tingnan natin yung 5-minute chart. Okay, so umaga pinump siya. Gaano kalaki yan? Namigay po siya ng 10%, plus yung 20% kahapon. So more than 30% yung binigay ni BSC. And then yan rin. Nandiyan na yung yung pullback candle natin. So laki naman ng swing nito, no? Nag-gap up 12% and then nag-drop siya ng 9%. Pero sa kumpara kahapon, negative 2.67% lang siya. Meron siyang 600K net foreign buy. Ayan. So, ingat na lang po sa mga whipso. Mawi-whipso ka dito Laki ng range, oh. Tingnan natin yung trading range niya. 20% yung trading range ni BSC. So, wala namang balita tapos bigla siyang pumitik. Parang lang yung galawan ni Web. No reason pero nag-up siya dahil nga mga penny stocks yung yung nasa trend ng market natin as of now. Ayan, nakakatakot yung mga ganitong galawan. Isang mali mo lang, no? So, laki ng pwedeng ibalik sa'yo kasi kung nakabili ka naman dito sa taas, nag-drop ka na ng 14%. Double digit ka agad yung loss mo sa kanya. So, lagyan natin ng malaking range kasi ganyan naman talaga yung galawan ng mga pump na stocks natin. Okay? So, ganyan lang muna. Hindi kaya ng technical analysis to. So, yung support sa resistance lang yung kaya natin ilagay. And then next, si Web. Okay, binomba na. Akala ko hindi matutuloy ito So, natuloy na rin siya kahit na meron siyang 1,000% na loss sa kanyang income. So, iba talaga ang galawan ng penny stock. So, breakout siya sa trend. And then ngayon, nagtatry siyang i-fill ulit yung mga gaps. May gap dyan na fill na. Meron siyang additional gap dito sa area natin na to. Ayan. Pwede pa rin naman kasi bearish pa rin yung yung machine rather naalala ko yung makina ko. Yung condition ng ng ating market. Ayan, market sa nasabi ko. Machine. So, ganyan na lang muna. Malaki yung nilalagay kong sige, kung medyo ayaw mo. Ilapit natin sa 2.7 mas realistic siguro ng konti and may support tayo dito sa 2.27. So, 22, laki, no? 22.34%. Hopefully, hindi ka na-shake. Laki din naman kasi ng niya. Nag-drop naman siya ng 20% last time. Ayan. So, congrats sa mga naghanap ng penny stocks. Yung binili ko ng penny stocks. Hindi gumalaw, nag-drop. Ayan. So, 22.34% and negative 1.57. So, nasa bullside ngayon ng market si Web. Next, Ferro, another ito naman si Pero matagal na to na gumagalaw. So parang kaya naman niyang panindigan yung yung hype niya. So ang hype naman nito is online casino din, di ba? Online gambling.
Meron daw siya. So, Ferronox Holdings nag-up na 3.33%. Price to earning ratio, bakit pula? 3,728. Ibig sabihin, ano siya, medyo undervalued si si Ferro natin. Ano bang price nito last time? Okay, nasa peak na siya, oh. Nag-breakout pa nga doon sa peak area. Wala na yata tayong Okay, for the 2 years o 3 years, wala na siyang resistance. So, parabolic na rin pala itong si Pero natin. So, lagyan natin ulit yan. Ayun, oh, sakto. So, based sa parabolic na Fibonacci, nasa 10.28 yung next na resistance level po ni Ferro. Okay, so yun lang, medyo obvious na, overbought na masyado. And parabolic na rin yung itsura ng mga RSI at saka MACD indicators natin. Okay, next, East-West. Ayan, para maiba naman tayo sa penny stocks. East-West, okay, bumalik yung trend. So, nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng trend sa MA 100. So, kung susundan natin yan, ang next na resistance is nandito sa medyo mataas pa, no? Nandito sa bandang taas, which is around 11.4. Ayan, maganda. Okay. So, nag-up siya ng 3.46% and 2.02 million net foreign buy. So, kung susundan niya, yung pinaka-trend niya is expect around 11.4, 11.5 yung pwede pang puntahan ni East-West natin. May trend siya, oh. Medyo obvious yung trend ni East-West. And then, lastly, yung paborito natin si Plus. Okay, na napapaisip na ako mag-take profits sa nawawala yung profits natin eh. Pero medyo bumalik din siya. Tignan natin kung ano na ba yan, retest na ng support. Di ba, usapan natin, magre-retest tayo dito sa MA20 kahapon dahil nga medyo bearish yung pinaka-sentiment ng ng buong market natin. So, wala pang sign ng reversal yung RSI nag-start pa lang na maging bearish yung yung itsura ng MACD formation. So, another okay, kung may bullish engulfing candle, then bukas maganda pag-usapan si Plus para sa breakout dito sa 64.79. So meron pa rin naman siyang support kahit pa paano 8.9 million net foreign buy pero drop siya ngayon ng negative 0.5%. Ang worry ko lang dito kay Plus, bukod sa parang nagpipeak na siya, yung itsura niya is yung mga executives natin nag-start na silang magbenta, di ba? So, few weeks pa yata yun nung huli silang magbenta. Kababasa lang natin yung disclosure niya nung nakaraan. Okay? So, anyway, matutuwa tayo bukas kung meron tayong green candle na sasampa sa ibabaw, kahit konti lang dito sa ibabaw ng MA9. And then, next week, pag-usapan natin yung breakout ulit ni Plus natin. Pag iba, baka retest dito sa 57.36. Ayan. So, nagkaroon naman siya ng support kahit pa paano dito sa malapit sa MA20. Okay, so yun lang po yung ating review for today's trading. Bearish pa rin yung mga blue chips. Nandun lang tayo sa mga galawan, mga penny stocks. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group, guys, kung gusto mo ng guide. Crypto ko to. Follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Pick, yung ating Patreon, Twitter, and Patreon channel sa mga gusto ng guide, sali lang po kayo dito. Okay, so meron pa tayo isang trading day. Yun lang, maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.